The Boss Husband. Credit to the author. 176 hanggang 80. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tahimik na pinanood ni Justin si Melinda na umiiyak habang nakasandal ang ulo sa mesa. Sa isang maingay na bar, karaniwan na ang ganitong eksena. Ang mga kalalakihan at kababaihan na naninirahan sa mga lungsod ay nabubuhay ng may napakabigat na buhay, at palaging nangangailangan ng paraan upang mailabas ang nasabing stress. Nagtataka si Justin kung bakit napakagaling umiyak ni Melinda. Matapos ang mesa sa tapat nila ay okupado ng tatlong magkakaibang grupo ng mga bisita, nanatili pa rin siyang nakasandal sa mesa at ayaw bumangon. Minsang sinabi ni Kaozuka na ang mga babae ay gawa sa tubig, at ang sitwasyong ito ay nagpatunay na siya ay tama. Tip ni Master, si Kaozuka ng sikat na may akda na sumulat ng Dream of Red Mansions. Sister Melinda, gabi na, pauwiin na kita. Iminungkahi ni Justin kay Melinda. Sa totoo lang, dapat ay umuwi na rin siya tulad ng kakapatch niya lang kay Marian, at hindi na dapat biglang magpapalipas ng gabi sa labas. Nang sa wakas ay itinaas ni Melinda ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, hayaan mo akong uminom ng isa pang baso. Pagkatapos niyang magsalita, ibinuhos ni Melinda ang sarili ng isa pang baso ng Chivas at ininom ang lahat ng sabay-sabay. She then stood up shakily, and grabbed her handbag. Tara na. Tiningnan ni Justin ang natitirang kalahating bote ng alak sa mesa. Sayang, ang babaeng ito ay uminom ng 3 bote ng 40% alak ng mag-isa at hindi pa rin gumuho. Hindi nakapagtataka na siya ay naging department head ng public relations. Gayunpaman, maliwanag na nahihirapang maglakad si Melinda. Nakakabahala na ang kanyang slim bewang ay maaaring maging sanhi ng kanyang buong katawan na yumuko at gumuho na parang isang marupok na bulaklak. Hayaan mo akong tulungan ka. Habang sinabi iyon ni Justin, ay nalalayan niya ang braso ni Melinda. Hindi tinanggihan ni Melinda ang isang matalik na aksyon na tulad nito. Dahil hindi na niya kailangang gumamit ng mga kasangkapan bilang suporta, ang kanyang katawan ay marahan na sumandal sa tagiliran ni Justin, at siya ay nakapyang palabas ng bar. Sa labas ng bar, malamig ang simoy ng hangin sa taglagas, ibinutis ni Melinda ang kanyang shirt, at sumakay sa kotse na may suporta mula kay Justin. Sumakay si Justin sa driver's seat at nagtanong, Sister Melinda, saan ka tumutuloy? Tinitigan ni Melinda ang mga makukulay na neon lights sa labas ng bintana, at pagkaraan ng mahabang panahon, lumingon siya kay Justin, anong oras na? 11:00 na ng gabi. Tiningnan ni Justin ang oras sa dashboard ng sasakyan. Huwag mo akong pauwiin, hanapin mo ako ng malapit na hotel. Kung babalik ako ng ganito, mag-aalala ang mga magulang ko. Sabi ni Melinda. Hindi na nagpatuloy ang dahilan nito, nakakabahala na nalasing siya, pero hindi ba mas mag-aalala ang mga magulang niya kung hindi man lang siya umuwi? Hindi ito inilantad ni Justin. Habang naguguluhan sa loob, tumango pa rin siya bilang pagsang-ayon. Natagpuan ni Justin ang pinakamalapit na 4-star hotel, at mayroon itong medyo pinong pangalan, tinawag itong Maple Hotel. Pagkatapos ay parada ang sasakyan, tinulungan niya si Melinda na pumasok sa lounge. Walang pakialam ang mga empleyado ng hotel na nakakita kay Melinda na naglalakad sa yakap ni Justin dahil madalas nilang nakikita ang mga bagay na iyon. Sir, anong klaseng kwarto ang gusto mong magkaroon? Tanong ng front desk lady. Tumingin si Justin kay Melinda na walang opinyon tungkol dito, pagkatapos ay nag-isip at sinabing, okay lang ang single room, para lang sa babaeng ito. Ang parehong kaisipan ay umalangaw-ngaw sa mga empleyado sa paligid, napakakuripot. Malapit na kayong matulog ng magkasama, ngunit pinili mo pa rin ang mas murang silid na may mas maliit na kama ng tama. Ngunit hindi niya masabi ng tahasan ang isang bagay tulad ng dapat kang pumili ng isa na may mas malaking kama para gawin ang ganoong uri ng bagay, kaya binigyan niya si Justin ng isang solong silid na may ngiti. Dinala ni Justin si Melinda sa elevator at pumasok sa single room. Si Melinda ay nalasing na at nataranta, halos nakasabit siya sa katawan ni Justin para manatiling nakatayo.
Dinala ni Justin ang kanyang maayos na katawan at inilagay siya sa kama, pagkatapos ay binuksan ang lampara sa gilid ng kama. Sa ilalim ng madilim na liwanag, bahagyang nakadilat ang mapangarapan na mga mata ni Melinda, at may malasing na alindog. Nalanghap ng cherry lips niya ang halimuyak ng alak at ang sarili niyang bango. Dahil sa init ng kanyang katawan, naamoy ni Justin ang masaganang halimuyak ng kanyang katawan, at naapektuhan ng kanyang mga nakakatuwang pheromones. Nakita ni Justin na wala siyang anumang intensyon na gawing komportable ang kanyang sarili sa pagtulog, at dahil nakatulong na siya hanggang sa puntong ito, maaari rin siyang tumulong sa lahat ng paraan upang mapabuti ito para sa kanya. Kaya naman, naglakad siya papunta sa dulo ng kama para tulungang tanggalin ang kanyang mixing takong na leather na sapatos. Si Melinda ay nakasuot ng kulay balat na medyas, at ang kanyang mga daliri sa paa ay mukhang makinis, bilog, at walang kapintasan. Sa kanyang sapatos na hinubad ni Justin, ang mga binti ni Melinda ay hindi natural na kulot, pagkatapos ay naka-relax, siya ay tila kinakabahan at cute. Hinailan ni Justin ang kumot sa dibdib ni Melinda, pagkatapos ay tumayo ng tuwid. Tiningnan niya ang mukha ni Melinda, at nakita niyang bahagyang namumula ito, marahil ay may sapat siyang kamalayan upang malaman kung ano ang nangyari sa kabila ng pagiging lasing. Sister Melinda, uuwi na ako, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Sabi ni Justin at tumalikod para maglakad palabas. Justin. Biglang nagsalita si Melinda, at mahinang nagmakaawa, huwag kang pumunta. Pwede mo ba akong samahan? Ngayong gabi lang. 176 hanggang 2. Lumingon si Justin, hinala niya na gagawin ni Melinda ang ganito. Mula sa sandaling humiling siya ng pamamalagi sa hotel, ito ay isang pahiwatig na ito ay mangyayari. Gayunpaman, nang marinig niya talaga si Melinda na humingi ng totoo, nabigla pa rin si Justin. Ang imaheng ibinigay sa kanya ni Melinda ay isang nakatatandang kapatid na babae sa opisina. Siya ay marangal at matikas, at paminsan-minsan ay nagpapakita ng kagandahan ng isang may sapat na gulang. Kaiba siya sa mga babaeng tulad ni Hannah at Kathy, dahil medyo konserbatibo ang pananamit niya, at hindi madaldal. Kadalasan, naririnig niya ang daldala ng ibang mga babae, habang nakangiti lang ito. Hindi ito nangangahulugan na si Melinda ay kulang sa kagandahang pambabae, sa kabaligtaran, ang isang karakter na tulad niyan ay mas malamang na magsindi ng apoy sa puso ng isang lalaki upang masakop siya, at mapunit ang makapal na shell niya. Sa makatuwid, nang hilingin ni Melinda kay Justin na magpalipas ng gabi kasama niya, si Justin ay namangha ngunit medyo nasasabik din. Si Justin ay hindi ang maalamat na Brown Ziewi. At saka, sino ang nakakaalam kung ang babaeng si Brown Ziewi ay kasing ganda ni Melinda? Ang isang nalulumbay na babae na nagtataglay ng ganitong kagandahan ay humiling na sila ay matulog ng magkasama, kung tatanggihan niya ito ay isang hanggal at hindi makataong desisyon mula sa kanilang dalawa. Tip ni Master, si Brown Ziewi ay isang makasaysayang figure, siya ay isang tao na may tanyag na birtod, at sinabi sa isang pagkakataon na hinawakan ang isang babae sa kanyang kondongen nang walang kaunting imputasyon sa kanyang moral na karakter. Pinagmulan, Wikipedia. Sa ilang mga bagay, ang mga nasa hustong gulang ay nangangailangan lamang ng isang maliit na pahiwatig upang mahuli ang drift, lalo na kapag ito ay may kinalaman sa isang pinagkasunduan na usapin. Mabuti. Tumango si Justin, maligo muna ako. Lalong namula ang mukha ni Melinda na bahagyang namula, marahan siyang sumang-ayon, pagkatapos ay tumalikod at nanatiling tahimik. Sa ilang segundo, hinubad ni Justin ang kanyang damit, at nagmamadaling pumasok sa banyo na naka-underwear. Wala pang 5 minuto, natapos na ni Justin ang kanyang pagligo at lumabas ng banyo. Ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay nakabalot ng puting tuwalya, at naupo sa kama upang tingnan si Melinda na mukhang isang kuting na nangangamba. Nakangiting tanong niya, hindi ka ba maliligo? Huminga ng malalim si Melinda, at tahimik na bumangon. Siya ay tila hindi gaanong tipsy, maghintay ng kaunti, medyo mabagal ako. Ang ibig sabihin ni Melinda ng mabagal ay minamaliit pa rin ni Justin, dahil pagkatapos ng kalahating oras, nasa banyo pa rin siya. Nang maghintay si Justin hanggang sa makaramdam siya ng antok at halos bumagsak ang kanyang sigasig, bumukas ang pinto ng banyo. Sinuot ni Melinda ang nakaka-relax na pijama na ibinigay ng hotel. Ang kanyang buhok na bahagyang basa ay nakatabing sa kanyang balikat.
Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa kama habang kinakabahang nakakross ang mga braso sa harap ng kanyang dibdib, pinipisil-pisil ang kanyang dalawang bola ng laman hanggang sa puntong tila napakatangkad ng mga ito. Ang kaakit-akit na mga mata sa kanyang makatarungan at makinis na hugis itlog na mukha ay nahihiyang tulad ng isang puno ng willow habang sila ay nahihiyang umiwas na nakatingin kay Justin. Nang makita ang babae sa kanyang harapan, ang pagkaantok na natamo ni Justin ay tuluyang napawi, at siya ay natigilan. Bagamat si Melinda ay isang kaakit-akit at may kumpiyansa na babae na kadalasang may magandang figure, mayroon pa ring malaking pagkakaiba sa pagitan niyan at ng makatas na pitch na ito na sumisigaw ng mature na kagandahan sa lahat. Medyo mabigat ang paghinga ni Justin. Sa panahong ganito, hindi na kailangan ng kahit anong salita, alam niya ang kailangan niyang gawin. Mabilis siyang tumayo, niyakap si Melinda na nag-aalangan na pumunta sa kama, at inilagay siya sa purong puting kumot ng single bed. Si Melinda ay maingat na huminga, at ang madamdaming labi ni Justin ay pinigilan ang kanyang mga sumusunod na pag-iyak. Ang kanyang malalamig na talulot na labi ay pinisil at nilalaro ni Justin sa lahat ng uri ng mga hugis, isang malakas na dila ang walang humpay na kumukuha ng matamis na nectar sa bibig ng dilag, ang malagkit na tunog ay patuloy na umaalingaw-ngaw habang sila ay humihinga. Si Melinda ay hindi pa nakatanggap ng ganoong matinding halik. Maaari pa nga itong ituring na unang halik niya. Sa isang babaeng almost 30 na, late na talaga dumating ang isang kiss na ganyan, late to the point na nung natanggap niya, hindi na niya kayang humiwalay. Nang nahihirapan na itong huminga at nang magkaroon ng pag-aalala na maaaring magkaroon ng bisa ang kakulangan ng oxygen, inilabas ni Justin ang kanyang bibig mula sa kanyang namumula na mukha. Ang manipis na labi ni Melinda ay medyo namumula at namamaga, at ang kanyang mga mata ay hindi nakatutok habang siya ay nakalubog sa kaibuturan ng pag-ibig at pagnanasa. Ang mga kamay ni Justin ay hindi na natiling walang ginagawa sa lahat ng oras na ito, matagal na nilang natanggal ang sinturon sa pajama ni Melinda, at ang isang kamay ay nasa bilog at masiglang Mount Everest ni Melinda. Ang perpektong lambot ng laman ay sapat na upang maibulalas ni Justin ang himala ng Diyos. Ang laki nito ay tiyak na hindi isang bagay na mahihinuha sa pagtitig lamang sa kanila sa mga karaniwang araw. Nahulaan ni Justin na si Melinda ay tiyak na nagbubuklod sa mga sanggol na ito ng mahigpit, dahil kung hindi, sa simpleng pares ng snowy peak na ito, maaari niya maging sanhi ng pagkabaliw ng karamihan ng tao. Sister Melinda, ang ganda mo talaga. Hindi napigilan ni Justin na purihin. Ipinikit ni Melinda ang kanyang mga mata, tila nahihiya siya, ngunit ang narinig niyang pagpuri sa kanya ng isang lalaki sa ganoong sitwasyon ay nagpasaya pa rin sa kanya. Magiliw na hinaplos ni Justin ang bawat pulgada ng balat at laman kay Melinda. Ibinaon niya ang kanyang ulo sa kambal na taluktok, malalim na nilalanghap ang halimuyak ng kanyang mga suso. Ang malambot at katangi tanging texture ng mga ito ay hindi niya magawang humiwalay sa kanila. Ang katawan ni Melinda ay unti-unting uminit, ang kanyang dugo ay mabilis na umikot, at habang siya ay magiliw na huminga, ang kanyang katawan ay random na kumikibot. Doon, nagsimula itong magbasa-basa, at medyo nakaramdam ng kilati. Sister Melinda, gusto mo ba? Hindi napigil ang magtanong ni Justin. Bagamat alam niyang kalokohan ang magtanong sa puntong ito, ang babaeng ito ay hindi katulad ng mga babaeng basta-basta niyang nakalaro noon. Siya ay kanyang kasamahan at kaibigan, bilang isang paraan ng paggalang sa kanya, gusto niyang linawin niya ang mga bagay gamit ang isang direktang sagot. Inabot ni Melinda ang kanyang mahaba at patas na mga braso, at ikinawit ito sa leeg ni Justin. With an unfocused gaze she said, sobrang dami ko nang sinayang ng kabataan ko, hindi na ako makapaghintay. Ikaw lang ang lalaking hindi ko kinasusuklaman. Hindi ko hinihiling na panagutan mo ako. Sana lang kapag kailangan kita, nandyan ka para yakapin ko. Ngayong gabi, sayo ako, bukas ng umaga, ikaw pa rin, at ako pa rin, okay. Dahil napakalinaw na niya ang mga bagay-bagay, magiging katangahan para kay Justin na magpatuloy sa pagsasalita. Tinatanggal ang maluwag na pijama kay Melinda sa mabilis at mapuwersang galaw, napabuntong hininga si Justin sa paghanga sa katawan ni Melinda na napakaganda na para bang nililok mula sa puting jade. Hinawakan niya ang kanyang pares ng makatarungang mga binti, at dahan-daang ibinuka ang mga ito, na nagpapakita ng kanyang magandang pribado. Napatigilid si Melinda, at kumagat sa bedsheet habang nakapikit habang patuloy na nanginginig ang kanyang mga talukap.
Nang ang itinayong dragon ni Justin ay tumama sa makitid na puwang, sa wakas ay hindi napigilan ni Melinda na kumalas ang kanyang mga panga at nagpakawala ng isang pigil na daing. Ah! Huwag kang magpigil. Habang sinasabi niya iyon, nagkusa si Melinda na i-arko ang kanyang katawan, pinahintulutan ang matigas na bagay na makapasok sa kanyang pinakamalalim at pinakamaselang lugar. Nang inig ang buong katawan ni Justin, ang stimulasyon na tulad nito ay nagpapula ng bahagya sa kanyang mga mata, at ang pantal sa loob niya na mahirap pigilan ay gustong kumawala. Nang si Justin ay nagsimulang magsikap sa paggawa ng kalituhan sa katawan na hindi pa handa, binigyan siya ni Melinda ng walang hangganang mapang-akit at nakakabighaning ngiti. Parang azalea na namumukadkad, ngunit katulad din ng pamumula na nakakalat sa mga kumot. 177. Sa madaling araw ng susunod na araw, ang kalangitan sa silangan ay piniturahan ng mga kulay ng bukang liwayway. Nagising si Justin, at nadatnan si Melinda na maayos ang pananamit at tinali ang kanyang buhok sa isang bun. Nang makitang nakaupo si Justin na may hubad na pang-itaas na katawan, si Melinda na unang nawala sa kanya ay tila hindi napahiya. Binigyan niya ito ng matamis na ngiti at sinabing, "Dati, nagbasa ako ng magazine na kapag ginagawa iyon, ang mga lalaki ay nagsisikap, habang ang mga babae ay nag-e-enjoy. Ang makita kang natutulog ng mahimbing, pakiramdam ko ay ganoon nga ang nangyari. Hindi masakit." Kakaibang tumingin si Justin sa puwitan ng babae, dahil hindi siya nagpigil kagabi. Umiling si Melinda, at nagbiro sa sarili, "Ako ay matandang babae na, ano ang dapat masaktan? Gusto ko ang mga matandang babae." Sabi ni Justin na may tuwid na mukha. Humajejek si Melinda, pagkatapos ay hinampas ang bedsheet, "Sige, oras na para bumangon. Nagbibigay ang hotel na ito ng buffet breakfast, kain tayo pagkatapos ay magtrabaho na tayo." Makalipas ang 15 minuto, bumaba ang dalawa sa buffet dining hall. Ang buffet ng Maple Hotel ay medyo marangya, na may maraming Chinese at Western dish. Kumuha si Justin ng 4 na itlog ng tsaa, sumandok ng isang mangkok ng congee, pagkatapos ay kumuha ng 2 basket ng steamed dumplings, 2 steamed bun, 1 plato ng gulay, at 1 plato ng prutas. Pagkatapos, sinimulan na niyang ubusin ang kanyang pagkain. 1 plato lang ng salad ang kinuha ni Melinda, at ginamit pa niya ang honey mustard salad dressing na parang tipikal na binibini. Medyo kakaiba ito ni Justin, habang nakakunot ang kanyang mga kilay, tinanong niya, "Kumakain lang ng 1 plato ng salad para sa almusal. Walang sapat na calories dito. Hindi naman sa kailangan mong pamayat, kumain ka pa ng konti. Matamis ang salad dressing, kaya may calories. At saka, kahit hindi ko kailangan magpayat, kailangan ko pa ring i-maintain ang figure ko." Sabi ni Melinda. Mahigpit na inilagay ni Justin ang isang binalatan na itlog ng tsaa sa kanyang plato, "Sa kapasidad ng isang lalaki na humipo sa iyo ng buo, ipinapahayag ko na kailangan mong tumaba ng kaunti." Agad na namula si Melinda, tumingin siya sa kaliwa at kanan para kumpirmahin na walang nakarinig, pagkatapos ay pinagalitan, "Ano ba Gibson pinagdaldal mo? Nasabi ko na sa iyo kahapon, pagkatapos noon, ikaw ay ikaw, at ako ay ako. Huwag makisali sa isa't isa, maliban sa pagiging mga kasamahan, walang namamagitan sa atin. Pwede bang ang ikaw at ako ng kahapon at ngayon ay pareho? Ako kahapon, at ako ngayon, ganoon pa rin ba sila sa iyo? Alam mo ba kung ano ang pinagkaiba ng ikaw kahapon at ikaw ngayon sa akin?" Tanong ni Justin kay Melinda. Tahimik na ibinaba ni Melinda ang kanyang ulo. Ang ilang mga bagay ay hindi makakamit sa pamamagitan lamang ng pagsasabi nito. Sa tingin ko, imposible para sa iyo, at mas imposible para sa akin. Maingat na sabi ni Justin. Tumangala si Melinda, kinuha ang kanyang pilak na tinidor, itinusok ito sa itlog ng tsaa, itinaas ito, at kumagat. Habang ngumunguya ay sinabi niya, "Sumuko na ako, kakainin ko na lang." Mabuti kung ganoon. Nakangiting kumagat si Justin sa steamed bun. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, isang pamilyar at nasasabik na boses ang narinig mula sa likod ni Justin. "Mr. Gibson." Lumingon si Justin, tumingin sa babaeng biglang sumulpot sa dining hall na may bahagyang pagkagulat at sinabing, "Miss Dawson." Talagang si Teresa ang nakilala niya ilang araw na ang nakakaraan sa panahon ng pagnanakaw sa bangko.
Gayunpaman, tila binago ni Teresa ang kanyang hairstyle, ang kanyang kulot na buhok ay naituwid, at maayos na sinuklay pabalik. Nakasuot siya ng maayos na itim na suit, na may butas na umabot sa kailaliman ng kanyang dibdib, na nagpapakita ng kanyang mapusyaw na dilaw na kamiseta. Hindi kapani-paniwalang nakaistilong suot niya, at hindi matukoy ang tunay niyang edad. Nagkataon lang, dito ka rin tumutuloy sa hotel na ito. Tanong ni Justin. Lumakad si Teresa, at ang kanyang tingin ay dumaan kay Melinda na nakaupo sa tapat ni Justin. Sa matalim na tingin sa kanyang mga mata, ngumiti siya at sinabing, Mr. Si Gibson ay tunay na isang tanyag ngunit makakalimutin na tao. Dati, nagpunta ka sa leisure center kasama si Miss Morris, pero hindi mo ba napansin na ang pangalan ng hotel na ito ay eksaktong kapareho ng aking leisure center? Ngayon lang naalala ni Justin na ang ultra-large-scale leisure center na pagmamay-ari ni Teresa ay tila tinatawag ding Maple. Ang mga ari-arian ni Miss Dawson ay talagang nasa lahat ng dako, nagsisimula ka na bang magtrabaho ngayon? Nakangiting umiling si Teresa, nagkataon lang na narito ako para sa isang inspection ngayong umaga, at hindi ko inaasahan na makakabangga ka, Mr. Gibson. Maaari ko bang malaman kung sino ang magandang babae na ito? Si Melinda na matagal nang nakapansin sa pagdating ni Teresa ay hindi inaasahan na ang matikas na upper class na babae na ito ay talagang nakilala ni Justin hanggang sa sila ay nagbatian. Nakaramdam si Melinda ng asim sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng aspeto ng mukha at figure ni Teresa ay mas maganda lamang at hindi mas masahol pa kung ihahambing sa kanya. Ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mga katangian ng kagandahan, maharlika, at kakisigan. Tanging isang mayaman at marangal na pamilya lamang ang makapagpapaunlad ng gayong karisma. Ang lalaking ito ay tunay na sex maniac na nangakit at nadungisan ang maraming bulaklak, ngunit hindi pa rin siya nalabanan ng mga babae. Gayunpaman, naalala ni Melinda na siya rin ay isang babae na nagkaroon ng extramarital affair sa kanya, at siya rin ang humiling na magkaroon sila ng ganoong relasyon, kaya lumuwag siya. Who cares? He was never exclusive to me, what is there in being jealous? Kung mayroon man, ang malas niyang asawa ang magseselos. Kung alam niya na ang tinawag niyang malas na asawa, ay ang kanyang immediate superior, ang dakilang CEO na kanyang iginagalang na parang isang idolo, malamang na mahimatay si Melinda. 177 hanggang 2. Matapos itong makamit, narinig si Teresa na nagtanong tungkol sa kanya, binigyan siya ni Melinda ng matamis na ngiti at iniabot ang kamay kay Teresa, Melinda, kasamahan ni Justin. Ikinagagalak kitang makilala, Miss Brown, ang pangalan ko ay Teresa. Magiliw na nakipagkamay si Teresa sa kanya. Naramdaman ni Justin na kakaiba ang mood sa pagitan nila, ngunit bilang lalaki, hindi niya masabi kung ano ang nasa isip nila. Nakipagpalitan ng kasiyahan si Teresa kay Melinda bago bumaling kay Justin para sabihin, hindi ko nagawang ipahayag ang aking pasasalamat sa iyo dati, Mr. Gibson. Sana ay handa kang bigyan ako ng karangalan na payagan akong i-treat ka sa isang pagkain sa hinaharap. Ito. Hindi na kailangan, si Miss Dawson ay isang abalang tao. At saka, hindi iyon big deal. Naramdaman ni Justin na medyo awkward para sa kanya na makasama si Teresa. Kung tutuusin, nabigo siya sa pang-aakit sa kanya noon, at pinagmumultuhan pa rin siya ng pangyayaring iyon. Kay Mr. Gibson, maaaring hindi ito isang malaking bagay, ngunit para kay Teresa, iyon ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Kung nasaktan ako ng mga tulisan noong araw na iyon, hindi sana ako nakatayo dito ngayon. Mr. Gibson, huwag mo akong tanggihan. Nagsalita si Teresa na may determinadong tono. Walang dahilan si Justin para tumanggi, kaya pumayag siya. Gusto pa rin ni Teresa na ipagpatuloy ang pag-inspection sa iba't ibang aspeto ng hotel, kaya umalis siya. Pagkatapos mag-almusal nina Justin at Melinda, nag-check out sila sa kwarto at lumabas ng hotel. Habang papunta sa kumpanya, bumili siya ng tambak na almusal, at nang makarating na sila sa opisina, nagtanong si Melinda, iniligtas mo ang buhay ni Boss Dawson noong nakaraan. Oo, ito ay isang bagay lamang ng pambubugbog sa ilang mga magnanakaw, walang malaking bagay. Casual na sinabi ni Justin. Bayani na Nagel iligtas sa kagandahan. Hindi ba magkakaroon ng kasunod na pag-iibigan pagkatapos ng ganitong uri ng paglalaro?
Pinigilan ni Melinda ang kanyang sarili ng ilang sandali, ngunit sa huli ay hindi niya maiwasang magtanong, hindi naman siguro magkakaroon ng ganoong relasyon sa iyo si Miss Dawson, tama ba? Anong klaseng relasyon? Habang nagmamaneho, lumingon si Justin at sumagot ng tanong. Yung uri ng relasyon natin. Nauutol na sabi ni Melinda sa hindi malinaw na boses. Si Justin ay may kakaibang ngiti, ang relasyon natin. Naalala ko na may nagsabi noon na maliban sa pagiging mga kasamahan, walang namamagitan sa atin. Nagalit si Melinda hanggang sa nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kung ayaw mong sumagot, kalimutan mo na. Maaalis mo ang curiosity mo. Imposible para sa akin na sabihin na hindi ko naisip iyon kay Miss Dawson, ngunit talagang magkakilala lang kami. Si Melinda ay tahimik na nakahinga ng maluwag. Ang taong ito ay hindi kapani-pani walang matalino sa ilang mga bagay, habang siya rin ay isang tunay na tanga sa ibang mga bagay. Hindi kaya niya alam na hindi siya nakita ni Teresa bilang isang kakilala lang. Nang pumasok ang kotse sa paradahan ng sasakyan ng Yellow International, upang maiwasan ang pagdududa at hindi kinakailangang tsismis, pinaandar ni Justin ang kotse sa pinakamataas na palapag ng paradahan ng sasakyan kung saan kakaunti ang mga tao na pumarada. Ngunit nang sabay silang bumaba ng sasakyan, biglang nakaramdam si Justin ng lamig sa kanyang likod. Paglingon niya, nakita niyang unti-unting sumasara ang mga pinto ng elevator papunta sa mga opisina. Hindi yun ang pinakabuod ng problema, ang problema ay ang taong nakatayo sa elevator ay parang isang walang kamali-mali na ice sculpture. Ito ay tiyak na Marian. Walang magawang pinagmamasdan ni Justin ang pagsara ng mga pinto ng elevator, at ang malamig na tingin ni Marian ay nagpabilis ng kanyang pulso. Oh crap! Ang swerte ko masyado, nabangga ko yung babaeng nasa taas na palapag, nasulyapan pa niya si Melinda at bumaba kami ng sasakyan. Iniisip kung paano siya nanatili sa labas ng walang anumang dahilan at kung paano sila nagkataon na nabangga ang isa't isa sa isa pang babae sa kanyang sasakyan, sumakit ang ulo ni Justin. Ang lahat ng pagsisikap na ginugol niya sa pagsuyo sa kanya nitong nakaraang 2 araw ay nawala. Nakita ni Melinda si Justin na nakatayo doon na may mapait na ngiti. Naguguluhan, tinanong niya, ano ang mali? Bumalik sa katinoan si Justin. May kalmadong ngiti ang sinabi niya, wala lang, higit sa lahat nag-aalala ako sa magiging development ng kumpanya, kaya nakatayo ako dito at nag-iisip kung aling direksyon ang tatahakin. Alam na alam mo na isa rin akong maalab na empleyado. 178. Noong una, naniniwala siya na pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa kanya at kay Melinda, magkakaroon ng dumadagandong na bagyo o malamig na ulan ng nyebe, ngunit ang totoo ay hindi dumanas ng anumang kalamidad si Justin. Simple lang ang dahilan, opisyal na nagsimula ang Autumn Fashion Show ng Yellow International. Mayroon ding mga produkto ng fashion at tagumpay ng iba na ipinakita. Si Marian ay walang oras para bigyan siya ng anumang atensyon. Ang buong Stonegate International Exhibition Center ay may mga ad ng Yellow International. Sa maraming mukha ng mga kagandahan ng kumpanya na nakaplaster sa mga patalastas, ang nasabing mga patalastas ay ikinainggit ng mga ordinaryong tao at mga empleyado ng ibang kumpanya. Kahit na ang pinakalaybak na empleyado sa public relations, kinailangan ni Justin na maghanda para magtrabaho dahil oras na ng crunch. Gayunpaman, medyo madali para sa kanya na magtrabaho, dahil ang kailangan lang niyang gawin ay maging interpreter para sa magagandang dayuhang modelo ng iba't ibang wika at ang organizer ng kaganapan. Para kay Justin, katanggap-tanggap para sa kanya na gawin ang kanyang bibig. Bukod dito, nakaramdam siya ng nostalgic sa pakikinig sa iba't ibang wikang banyaga na pamilyar sa kanya. Ang sentro ng atensyon ay natural na si Marian na umakyat sa entablado upang magbigay ng talumpati. Nakasuot si Marian ng itim na suit, puting kamiseta, at pink na bulaklak sa bulsa ng kanyang dibdib. Ang kanyang hitsura ay agad na napasigaw at nagpalakpakan ang mga manunood, na bumubuo ng kakaibang kapaligiran. Sa totoo lang, bagamat si Marian ay tumatanggap ng maraming atensyon mula sa mundo ng fashion bilang CEO ng Yellow International, ang kanyang karakter at pagiging reserbado ay naging dahilan upang makuha ang impormasyon tungkol sa kanya ng napakahirap kaya nakakaawa. Sinubukan ng ilang media outlet na palihim na iulat ang ilan sa pribadong buhay ni Marian, ngunit nag-udyok sila ng malungkot at direktang reaksyon mula sa babaeng nagkakahalaga ng bilyon.
Direkta umano niyang binili ang mga press at media company na iyon at ginawa silang bahagi ng fashion media outlet ni Yellow. Mula noon, kakaunting media outlet ang nang-ahas na mag-post ng balita tungkol kay Marian nang walang tahasang pag-aproba. Pagkatapos ng lahat, ang mga celebrity gossip magazine na ito ay pawang maliliit na kumpanya, at hindi makayanin pressure mula sa isang makapangyarihang kapitalista. Tulad ng para sa malalaking kumpanya ng media, sino ang lalampas sa kanilang mga hangganan upang saktan ng isang maiksing kapitalista na hindi kilalang background? Sa makatuwid, ito ang unang pagkakataon na nakita ng marami sa mga manunood si Marian. Ang kanyang hindi kapani-paniwalang hitsura ay malinaw na ipinakita sa malaking screen ay nagpasindak din sa kanila. Tumingin si Marian sa malaking audience sa kanyang karaniwang malamig na mukha, hindi siya naging maamo o mainit kahit na maraming naruroon ang kanyang mga customer at partner. Ito ay hindi ginawa sa kanila pakiramdam kawalang kasiyahan, para siya ay may lahat ng karapatan na maging gayon. Para mas mapurol, money talks. Kahit mayabang siya, may sense naman ang pagiging mayabang niya, tsaka ang ganda niya kahit mayabang. Ngayon ang unang pagkakataon na gumawa ako ng talumpati mula noong ako ay naupo bilang chairman ng board of directors at CEO ng kumpanya. Nang ganap na tumahimik ang lugar, nagsimulang magsalita si Marian sa malinaw na boses, hindi ako nababagay na magsalita, at ayaw ko ring magbasa ng script na isinulat ng ibang tao. Sa makatuwid, pananatilihin ko itong maikli. Sa nakalipas na ilang taon, maliban sa ilang mahahalagang negosasyon na personal kong sinalihan, ang isang ganap na mayorya ng mga gawain sa negosasyon ay isinagawa ng Departamento ng Public Relations at ng mga pinuno ng iba pang mga departamento. Sa makatuwid, maraming mga kaibigan ng kumpanya na nakaupo dito ang nag-aalinlangan at naguguluhan sa aking pag-uugali, at naniwala na hindi ko iginagalang ang pagkakaroon ng komunikasyon sa iyong mga kumpanya. I'm here on this stage today to clear the air. The reason why I have not participate in those activities is just because hindi bagay sa karakter ko. Hindi ako magaling sa social interactions. Gayunpaman, personal kong tiningnan ng mabuti ang bawat kontrata at nagbigay ng mga mungkahi para sa pagpapabuti, sa pagsisikap na mapakinabangan ang mutual profit. Naniniwala ako na dapat itong maunawaan ng mga kumpanyang nakipagtulungan sa amin. Sa mga hindi makaintindi, you may choose to break off our contract. Gayunpaman, kung ang dahilan kung bakit nais ng iyong kumpanya na makapinsala sa mga benepisyo ng marami ay dahil sa akin, naniniwala ako na ang naturang desisyon ay hindi umaayon sa mga benepisyo ng koponan. Sa ngayon, ipinapahayag ko na ang proyekto ng pakikipagtulungan sa eksibisyon na ito ay magiging katulad ng dati. Ito ay hahawakan ng ating Yellow International's Public Relations Department, habang ang Marketing Department ay magbibigay ng tulong. Ang lahat ay nasa ilalim ng ating Vice CEO, na dating pinuno ng Departamento ng Public Relations, si Ms. Talia. Salamat sa inyong lahat. Nang matapos siya sa kanyang pananalita, bahagyang yumuko si Marian, pagkatapos ay bumaba ng stage at nawala. Napakaikli ng talumpati na hindi namalaya ng mga manunood na natapos na ito, ni walang pagkakataon na pumalakpak ang mga manunood. Nang walang magawa si Talia na umakyat sa entablado na may ngiti at umubo sa mikropono na 2 beses, napagtanto ng lahat na natapos na ang pagsasalita ng CEO. Si Justin ay nakatayo sa tabi ng mga dilag mula sa Public Relations Department sa may pintuan. Ang mga dilag na ito ay nagpahayag ng mga ekspresyon ng pagkahumaling at pagkahumaling matapos makita si Marian na nagpahayag ng kanyang astig na pananalita. Napatingin tuloy siya sa ibang bisita dito, at napagtanto niyang medyo marami na ang pumapalakpak at nagpupuri, pero hindi niya alam kung ano talaga ang pinupuri nila. Natarante si Justin, pagkatapos ay lumingon para tanungin si Kathy, "Oy, pwede ba iyan bilang isang talumpati? Ano ang nagustuhan mo sa kanya?" Inikot ni Kathy ang kanyang mga mata sa kanya, "Hindi mo naiintindihan, ito ay tinatawag na karisma, ang ating Boss Lysander ay palaging ganyan." Narinig ko na nang si Boss Lysander ay pumwesto, isang pangungusap lang ang sinabi niya sa board of directors. Sabi ng isang dilag na mahilig magchismis.
Nagsimula na ring magdaldala ng ibang mga babae tungkol sa kung ano ang linyang iyon, pagkatapos na ang dilag na iyon ay sapat na sa pagbabantay sa spotlight, tumahimik siya at sinabing, narinig ko ito mula sa isang nakatatanda. Tila, nang malaman ni Boss Lysander na marami sa mga matatandang miyembro at pangunahing miyembro ng Board of Directors ang hindi kumikilala sa kanyang kakayahan sa pamumuno, sinabi niya lang ito sa kanila. Yung gustong magtrabaho, manatili, yung gustong umalis, hindi kita makikita sa labas. Muling napabuntong hininga ang mga babae. Sa wakas ay naunawaan na ni Justin, hindi siya dapat gumamit ng regular na paraan ng pag-iisip para maunawaan ang estilo ng pagtatrabaho ni Marian, kung hindi, hindi na niya ito kakayanin. 178 hanggang 2. Ilang sandali pa, sa entablado, nagsimula na si Talia ng aktwal na talumpati, at nagsimula na ring magtrabaho ang iba pang empleyado ng Yellow. Binabalak ni Justin na umalis para mananghalian sa labas nang tumunog ang kanyang telepono. Nang suriin niya, si Marian talaga ang nagpadala sa kanya ng mensahe, na humihiling sa kanya na makipagkita sa kanya sa isang kaakibat na high-end na hotel na malapit sa exhibition center. Ito ang unang pagkakataon na nagpadala si Marian sa kanya ng text message. Dati, kahit gaano siya kalamag, tatawag pa rin siya. Malungkot na tinanggap ni Justin na ang kanyang galit ay hindi napawi, o marahil ay pinipigilan niya ito nang walang anumang intensyon na sugpuin ito. Ngunit kailangan pa rin niyang pumunta. Dahil wala naman siyang plano, nadulas na lang siya, naglibot sa lugar at nakarating sa entrance ng affiliated hotel. Pagpasok niya sa pinalamutian ng Engranding Lounge, nakita niya si Marian na nakaupo sa isang sofa sa isang sulok na naghihintay sa kanya. Nang makita siyang pumasok, kinuha niya ang kanyang bag at dahan-daang naglakad. Inimbitahan ako ni Simon para sa isang pagkain upang ipagdiwang ang aming pagtutulungan para sa matagumpay na pagdaraos ng eksibisyon. Hindi ako makatanggi, kaya tinawagan kita. Nagsalita si Marian nang walang pakialam, at hindi matukoy ang kanyang emosyon. Matagal-tagal na rin mula noong nakipag-ugnayan siya kay Simon. Halos nakalimutan na ni Justin ang tungkol sa taong iyon. Lalong nagiging kasuklam-suklam ang taong ito, buti na lang nagpadala siya ng mga assassin, pero hindi man lang siya humingi ng tawad, pero gusto na niya itong i-treat ng pagkain, akala ba niya mga tanga. Pagkatapos ng malalim na huni, iniunat ni Justin ang kanyang siko at nagpahiwatig kay Marian gamit ang kanyang mga mata. Saglit na nag-alinlangan si Marian, ngunit hinawakan pa rin ang braso ni Justin at inilapit ang katawan nito sa braso niya. Gayunpaman, lumingon siya, at hindi tumingin kay Justin. Naglakad ang dalawa patungo sa silid sa itaas na nabok, at sinabi ni Justin, "Darling Marian, bilyonaryo ka na, bakit hindi kumuha ng ilang mga bodyguard? Anong gagawin mo kapag may nadatnan kang kidnappers? Basta medyo low profile lang ako at hindi masyadong nagpapakita sa publiko, walang makakakilala sa akin. Ang aking lola ay hindi kailanman kumuha ng mga bodyguard, kaya hindi rin ako kukuha ng kahit ano." Sagot ni Marian. Sumang-ayon si Justin sa pananaw na ito, hinampas niya ang kanyang dibdib at sinabing, "Huwag kang mag-alala, kung may manggahas na dukutin ka, ililigtas kita." Malamig na sinulyapan siya ni Marian, "Napakaraming babae sa labas, kaya mo bang iligtas silang lahat?" Ang mga salitang ito ay halos mabulunan si Justin. Dumating na talaga, nagtatampo na siya. Napahiya si Justin at walang pagpipilian kundi ang umatras, ang mga matatamis na salita na tulad nito ay masasabi lamang kapag tumigil na siya sa galit. Pagdating nila sa pinto ng kwarto ay bumungad sa kanya si Harry Ball na magulo ang buhok at balbas gaya ng dati. Nakasuot siya ng malupit na suit, nakatayo doon na naghihintay sa kanila ng may ngiti, at gumawa ng welcome gesture gamit ang kanyang mga kamay. "Miss Lysander, Mr. Gibson, ang ating young master ay matagal nang naghihintay." Sabi ni Harry Ball na may hindi sinseridad ng ngiti, pagkatapos ay pinalaki si Justin ng may interes. Alam ni Justin na ang nangyari sa Hong Kong ay nakarating na sa kanilang mga tainga, kaya natural lang na labis na interesado si Harry Ball sa kanyang mga kakayahan. Nang pumasok ang dalawa sa silid, si Simon ay nasa gitna ng pagpapalit ng mga channel ng isang malaking LED TV, at sa screen, ipinakita sa real-time ang mga panloob ng exhibition center.
Marian, Mr. Gibson, salamat sa pagpunta. Nakangiting tinanggap sila ni Simon, hindi siya mukhang awkward na dumating si Justin. Tumango lang si Marian bilang pagkilala sa kanya, pagkatapos ay umupo. Tahimik niyang tiningnan ang eksena sa TV. Kahit na nakaalis na siya sa exhibition center, nag-aalala pa rin si Marian sa sitwasyon sa loob. Naunawaan ni Simon kung ano ang gusto ni Marian, kaya hindi niya tinawagan ang mga server para magdala ng pagkain, sa halip ay iniwan niya si Justin sa sarili niyang device, at tinalakay ang kondisyon sa loob ng exhibition center kasama si Marian. Tinalakay din niya ang mga follow-up na pakikipagtulungan. Naging seryoso si Marian ng pag-usapan ang trabaho, at nagsimulang makipag-chat kay Simon. Dahil wala siyang karanasan sa kanilang negosyo, si Justin ay nakaupo lamang sa isang tabi at nakatitig sa kawalan. Sa ganitong sitwasyon, tila pinaplano ni Simon na tretuhin siya bilang hangin, at hindi siya papansinin. Napangiti ang mga labi ni Justin, pagkatapos ay hinampas niya ang mesa. Skull, maaari kayong magpatuloy sa pag-uusap, ngunit maaari ba akong mag-order ng pagkain para merienda? Naiinip akong nakaupo lang dito. Si Simon ay nahulog sa bitag ni Justin noon, siya na minsang nakagat ay nag-iingat na ngayon sa magalang na pagtatanong, siguro kung ano ang gusto ni Mr. Gibson. Isang bote ng ordinaryong lokal na gawang red wine, at ilang caviar. Pagkatapos niyong dalawa mag-usap, kakain na tayo, ha? Pulang alak, caviar. Ang mga ito ay hindi tunay na top grade na mga bagay. Ang red wine na ginawa sa lokal ay hindi hihigit sa $100. Ang caviar sa kabilang banda ay maaaring mukhang high-end, ngunit ito ay magagamit na sa buong mundo, anumang bagay na itlog ng isda ay madalas na tinatawag na caviar. Maaari mong gawin ang gusto mo, Mr. Gibson. Mapagbigay na sabi ni Simon, pagkatapos ay hindi na pinansin si Justin. Sinulyapan ni Marian si Justin nang may pagkadismaya, sa una ay gusto niyang kunin ang pagkakataong ito para pukawin si Justin sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Simon tungkol sa negosyo, umaasa na tatalakayin ni Justin ang mga usapin ng negosyo, o matanto ang kanyang mga kawalan ng kakayahan at matuto ng ilang teoretikal na kaalaman mula sa kanila. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang mahalagang kaalamang ipinagpalit sa pagitan nila ni Simon ay hindi maihahambing sa isang bote ng alak at isang ulam ng caviar. Si Justin ay masayang nag-order ng isang bote ng red wine at isang ulam ng caviar mula sa isang waiter, pagkatapos ay umupo doon at tinatangkik ang kanyang pagkain. Sa oras na ito, hindi sinasadyang lumingon si Simon upang tumingin, at napagtanto na may mali. 179. Ang caviar sa plato ni Justin ay bilog, matambok, maliwanag, at translucent. May gintong kinampa ito. Ang caviar na tulad nito ay tiyak na hindi karaniwan. Ang pinakamataas na grado na caviar ay madalas na tinatawag na itim na ginto dahil doon. Sa wakas ay nalaman ni Simon na may nakalimutan siya, hindi niya tinanong kung anong uri ng caviar ang kakainin ni Justin. Nalilito sa loob, nakangiting tinanong ni Simon si Justin, Mr. Gibson, mukhang masarap ang caviar na inorder mo. Si Justin ay nasa kalagitnaan ng pagsandok ng isang kutsara at itinapon ang caviar sa kanyang bibig. Pagkatapos ng isa pang lagok ng alak, dinilaan niya ang kanyang mga labi, pagkatapos ay sinabi habang nasasarapan sa pagkain, oo, ang beluga caviar ng Caspian Sea ay talagang may kakaibang lasa, maraming salamat sa iyong mabuting pakikitungo, Boss Cole, hehe. Beluga caviar ng Caspian Sea. Agad na nalungkot ang ekspresyon ng mukha ni Simon, nasa gilid na siya nang bumagyo palabas. Kailangang malaman na sa bansang nagpapakasawa at pinaka-propesyonal sa pagkain ng caviar, France, mayroon lamang mga itlog ng 3 uri ng sturgeon na kwalipikadong pangalanan ang caviar. Ang 3 uri ng sturgeon ay beluga, ossetra, at sevruga. Ang beluga ay ang pinakamataas na klase, at walang kahit 100 sa kanila ang ipinapanganak taon-taon. Higit pa rito, kailangan nilang higit sa 60 taong gulang bago sila makagawa ng caviar. Sa beluga, ang caviar mula sa mga naninirahan sa dagat Caspian na nasa pagitan ng Iran at Russia ay ang pinakamahal.
Sa merkado, ang ganitong uri ng caviar ay madaling makakuha ng higit sa 2,000 United States dollars bawat daang itlog. Nangangahulugan ito na sa loob ng Zenica, ang pagkain ng ganoong karangyang produkto at idagdag pa ang iba't ibang buwis, bayad sa pag-iimbak at bayad sa transportasyon, ang halaga ng bawat kutsara ay halos kapareho ng ginto. Mr. Gibson, talagang alam mo kung paano mag-enjoy sa buhay, pilit na pinipigilan ni Simon ang kanyang galit, at nagsalita ng nakatunog ang mga ngipin. Kung hindi lang dahil nasa tabi niya si Marian, naghinala siya na maaaring talagang isara niya ang mga pinto ng Harry Ball at parusahan ang taong ito na paulit-ulit na nag-provoke sa kanya. Moldite na kapwa. Hoodlum. Bastard. Yumangay si Simon sa loob. Buti na lang gumastos siya ng 10,000, wala siyang pakialam, ngunit ito ay para sa lalaking ito na kaaway niya pareho sa ibabaw at sa ilalim. Paanong hindi siya magagalit? Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay para itanggi ito, hindi naman, hindi talaga. Boss Cole? Gusto mo bang subukan ito? May natitira pa sa bowl ko. Ilang. Naiwan. Sinusubukan ba niya akong pasabugan sa ibabaw? Halos lumuwa si Simon ng dugo, pilit na ngumiti at sinabi niya, hindi na kailangan, maaari mong itabi ito para sa iyong sarili, Mr. Gibson. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na niya binigyan ng pagkakataon si Justin na magsalita, at agad na sinenyasan ng server, ihain ang mga pinggan. Ihain ang mga pinggan. Kinailangan ni Simon na tapusin kaagad ang pagkain at hilingin kay Justin na umalis, dahil talagang natatakot siya na hindi siya makapagpigil sa paglabas ng baril. Si Marian na nanood kay Simon na nawawala ng katinoan ay nanatiling walang ekspresyon, ngunit nakaramdam siya ng kasiyahan sa loob. Pagkatapos ng lahat, labis siyang nagalit sa ginawa ni Simon dati. Pero dahil sa trabaho, nakakausap lang siya ng mahinahon at maayos. Nang makitang nabigyan ng hustisya, medyo gumaan ang paraan ng pagtingin ni Marian kay Justin. Naramdaman na lang niya na kung magagawa ni Justin ang kanyang isip sa parehong paraan kung paano niya inilagay ang kanyang isip sa pagpaparusa kay Simon, hindi na niya kailangang mag-alala na maging mas ambisyoso pa siya. Ang tanghalian na ito ay napakabilis na kumain, halos pinaalis ni Simon ang dalawa, at ang kanyang ngiti ay mas pangit kaysa sa pag-iyak. Hindi ito mapipigilan. O hindi ito mapipigilan. Isang konting oversight at libo-libo na naman ang naloko ng rogue na yon. Paglabas ng hotel, si Marian ay mukhang nakalaya mula sa isang mabigat na pasanin, ang ginawa mo doon ay talagang mapanganib. Si Simon ay hindi isang taong natatakot na masangkot sa gulo, kung siya ay tunay na mahulog, ang mga bagay ay maaaring maging komplikado. Nag-aalala ka ba sa akin? Tanong ni Justin. Sana lang ay itigil mo na ang pag-iisip mo kung paano bigyan ng kahirapan ang iba. Bakit hindi mo na lang itago ang iyong ulo at matuto ng pamamahala? Binago ni Marian ang mga paksa. Nagkibit-balikat si Justin, hindi pa ba ako nakagawa ng trabaho? Sa anumang kaso, ang pakikipagtulungan ni Chandlin at Mayon ay napag-usapan ko. Dahil ang paksang ito ay dumating, pinaalalahanan ni Marian, sa susunod na linggo, personal na dadalhin ni Mason ang kanyang koponan sa Stonegate upang lagdaan ang huling kontrata. Kapag nangyari yon, ikaw ang main person in charge, dapat nandoon ka, huwag kang masyadong basta-basta. Huwag kang mag-alala, dahil pumayag akong gawin ito, gagawin ko ito ng maayos. Saan tayo susunod? Naisip ito ni Marian, pagkatapos ay sinabi, sumakay na tayo sa kotse ko, gusto kong pumunta sa isang lugar. Hindi nagtanong si Justin kung saan gustong pumunta ni Marian, dahil naniniwala siya na kung saan man niya gustong sundan siya ay isang lugar na kailangan niyang gamitin siya bilang isang kalasag. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa pasukan ng Diwang Tower ng Stonegate. Kilala ang gusaling ito bilang venue para tumangkilik ang mayayaman. Sa mga palapag dito, mayroong alinman sa mga bagay tulad ng mga high-end na telebisyon, conference hall, o mga high-end na bar. Kasunod ni Marian sa gusali, nakita ni Justin na ang mga empleyado ng gusali ay pawang magagandang dalaga na may magandang figure, lahat sila ay nakasuot ng cheongsam. Sa kabilang banda, ang mga lalaki ay nakasuot ng suit at mukhang mabait.
Mula dito, naging maliwanag kung gaano nila binibigyang diin ang serbisyo. Sa bar sa itaas na palapag, mayroon kaming small-scale drinking party para aliwin ang mga kinatawa ng mga nagtutulungang kumpanya ng ilang malalaking proyekto. Originally, I have Talia be my substitute for such events, but since we were able to get out early, I decided to personally come over. Sinamahan kita dahil umaasa ako na makilala mo ang ilan sa mga elite ng malalaking kumpanyang ito. Maaari itong maging kapaki-pakinabang sa iyo sa hinaharap. Habang naglalakad, ipinaliwanag ni Marian, ang contract signing sa susunod na linggo ay magaganap din dito, hayaan mo muna akong maging pamilyar sa iyo ang paraan. Sa kasong ito, kapag pumasok ako sa iyo, anong pagkakakilanlan ang ipinapalagay ko? Nakangiting tanong ni Justin. Huminto si Marian sa kanyang paglalakad, napaawang ang kanyang mga labi, pagkatapos ay mahinang sinabi, bilang pinuno ng proyekto ng isang mahalagang proyekto sa kumpanya. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang mga detalye. Alam ni Justin na magiging ganito ang sagot, kaya wala siyang pakialam. Kung biglang ipahayag ni Marian sa mundo na siya ang kanyang asawa, sa halip ay kakaiba iyon. Kung tutuusin, kahit na may progress na ang dalawa sa kanilang relasyon, nadagdagan din ang mga hadlang sa pagitan nila. Pagdating nila sa bar sa itaas na palapag, medyo natigilan si Justin dahil ang pangalan ng bar na ito ay Maple. Hindi na ito muling mabubuksan ni Teresa, tama. Naisip ni Justin. Sinundan niya si Marian, dumaan sa ilang pinong indoor bonsai plants, at pumasok sa lounge. Sa puntong ito, mayroong 12-dosenang mga tao na nagtataas ng mga baso ng champagne at cocktail, at nakipag-usap sila sa isa't isa sa maliliit na grupo. Nang makitang pumasok si Marian, maraming tao ang nagpahayag ng mga masasayang ekspresyon, ngunit lahat sila ay mga taong may karanasan sa gayong mga sosyal na okasyon, kaya hindi sila nagmadaling lumapit sa kanya at pinalibutan siya. Lumapit sa kanya ang mga taong mas malapit sa kanya, binati siya, biniyayaan siya, pagkatapos ay nagsimulang pag-usapan ang mga bagay sa negosyo. Ang hitsura ni Justin ay hindi masyadong nakatanggap ng pansin. Maging ang ilang tao na nakapansin sa kanya ay agad na itinoon ang kanilang atensyon kay Maria na bihirang lumitaw pagkatapos siyang batiin. 179 hanggang 2. Sa kabilang banda, napansin ni Talia na kanina pa nakakatanggap ng mga bisita ang pagdating ni Justin. Habang nagulat siya, nagpatuloy lang siya sa pakikipag-chat sa mga bisita na parang hindi niya nakita dahil nandoon din si Marian. Tuwang-tuwa si Justin na maging walang ginagawa, at tulad ng gusto niyang makahanap ng tahimik na lugar upang kumain ng ilang prutas, nasulyapan niya si Teresa na nakasuot ng pula at itim na malamig na damit sa balikat. Ang kanyang ningning ay kumalat sa malayo at malawak habang siya ay naglalakad mula sa isang maliit na pinto. With a sexy and graceful smile she said, "Mr. Gibson, nagkita tayong muli ng napakabilis." Maraming tao ang nakilala si Teresa. Pagkatapos ng lahat, si Teresa ay may mga koneksyon sa Stonegate na hindi maaaring balewalain ng isa, at siya mismo ay isang property magnate. Ang kanyang komplikadong background ay naging dahilan din ng mga tao na panatilihin ang isang magalang na distansya. Kaya naman, nang makita nila siyang nagkusa makipag-usap sa isang hindi kilalang lalaki, maraming tao ang nagsimulang hulaan kung mayroong ilang madilim na lihim sa pagitan nila. Nang makita ito ni Maria na lihim na binibigyang pansin si Justin, bahagyang kumunot ang kanyang magandang kilay. Naunawaan na ngayon ni Justin kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang tao sa lahat ng dako. Hindi niya alam kung matatawa o maiiyak at nagtanong, "Miss Dawson, maaari mo bang sabihin sa akin kung gaano karaming mga ari-arian ang pagmamay-ari mo?" Natigilan si Teresa, pagkatapos ay tumawa at sinabing, "Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ilan ang pag-aari ko. Bihira akong bumisita kahit isang beses sa isang taon sa bawat lugar, kaya hindi kita mabigyan ng sagot. Ngunit kung ikaw ay may sakit at pagod na makita ako, si Teresa ay maaaring umalis ka agad. Paano na kaya? I feel very content na hindi nagsawa si Miss Dawson na makita ako." Naniniwala si Justin na may masamang impresyon si Teresa sa kanya. Kinagat ni Teresa ang kanyang mga labi at sinabing, "Mr. Gibson, naalala mo ba ang ipinangako mo sa akin dati?
Pinag-isipan ito ni Justin saglit, sabay-sabay kayong kumain. Tama, pero hanggang sa huli, wala kang iniwan sa akin na contact details, Mr. Gibson. Hindi ka na naman aalis ng walang ingay sa pagkakataong ito, di ba? Si Teresa ay tila nagtatanim ng kaunting sama ng loob dito. Medyo napahiya si Justin, kinuha niya ang kanyang telepono, at nakipagpalitan ng mga numero kay Teresa. Nang nasaksihan ito ng ibang mga panauhin, agad na tumaas ang kanilang pagsusuri kay Justin. Sa kabilang banda, galit na galit si Talia kaya gusto niyang itapak ang kanyang mga paa. Ang lalaking ito ay talagang nanliligaw ng ibang babae sa harap ng kanyang asawa. At saka, kailan pa siya naging pamilyar kay Teresa? Ang mga tingin ni Marian ay naglalaman ng tumataas na bilang ng pagkabigo, habang siya ay tila nag-aalala rin. Bilang may-ari ng bar, si Teresa ay gumagawa lamang ng isang panauhin, at umalis kaagad sa banquet hall. Bago siya umalis, pinadalhan niya ng matalim na tingin si Justin, maliwanag na isang paalala para sa kanya na alalahanin ang kanilang pangako. Sa gabi nang matapos ang piging, bumalik si Justin sa kotse kasama si Marian. Ini-start na ang makina. Hinawakan ni Marian ang manibela, na tahimik sandali, pagkatapos ay sinabi, Justin, hindi ka ba maaaring maging ganyan kay Teresa? Tulad ng paano? Naguguluhan na tanong ni Justin. Huminga ng malalim si Marian, tumitig sa manibela, at awkward na sinabi, aaminin ko na hindi kita matatanggap kaagad, kaya kahit naghahanap ka ng mga babae sa labas, hindi kita pinipigilan kahit na hindi ako komportable. Dahil hindi ko ginawa ang aking tungkulin, wala akong karapatang pigilan ka. Gayunpaman, hindi gagawin ni Teresa. Hindi siya isang ordinaryong babae. Maaaring hindi mo malinaw ang kanyang pinanggalingan, ngunit hindi mo ba naisip kung bakit palaging nag-iisa ang isang magandang babae na tulad niya? Sana pag-isipan mo ng maayos, huwag mo siyang tretuhin gaya ng ginagawa mo sa ibang babae dahil lang sa maganda siya. Ngumiti si Justin, darling Marian, masyado kang nag-iisip, magkakilala lang kami ni Teresa. Sa paraang sinasabi mo, para akong halimaw na laging iniisip ang mga babae. Justin. Biglang lumingon si Marian at tinitigan siya, kunin mo na ang pagmamakaawa ko sa iyo, huwag ka nang makipag-ugnayan kay Teresa, kung hindi. Kung hindi, ano ang mangyayari? Napakunot ang noo ni Justin at nagtanong dahil hindi niya nakita si Marian na masyadong maalalahanin ang isang babae. Ginamit pa niya ang salitang magmakaawa dahil kay Teresa, at nagsalita ng may mas malambot na saloobin. Mahinahong sinabi ni Marian, kung hindi, kung may mangyari, mahihirapan akong protektahan ka. Protektahan mo ako. Hindi maintindihan ni Justin, ano ang ibig mong sabihin? Ang ilan sa mga taong may kaugnayan kay Teresa ay hindi dapat masaktan. Kahit na gamitin ko si Yellow bilang isang kalasag, maaaring hindi ito kapakipakinabang laban sa mga taong iyon. Kung gusto ka nilang saktan dahil sa relasyon mo ni Teresa, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kaya, tanggapin mo ito habang nagmamakaawa ako sa iyo. Okay lang kung maghanap ka ng ibang babae sa kumpanya at sa labas, kaya kung pumikit, pero pwede bang layuan mo si Teresa? Ang tono ni Marian ay mayroon ng mga elemento ng pagsusumamo, ang matinding pag-aalala na naramdaman niya mula rito ay nagpatigil kay Justin. Bilang asawa, pinahintulutan niya ang kanyang asawa na maghanap ng ibang mga babae, ito ay nagbigay na kay Justin ng sakit ng ulo, dahil kahit na ito ay isang maluwag at mapagpahintulot na pag-uugali, hiba ito ay kakulangan din ng intimacy at pangangalaga. Bagamat nakaramdam ito ng kawalan ni Justin, nakaramdam din siya ng matinding pananakit na gusto siyang protektahan ni Marian. Mula noong bata pa siya, lagi niyang pinoprotektahan ang kanyang sarili, o pinoprotektahan ang iba. Sa totoo lang, sa mundo ni Justin, halos walang sino man ang maaaring magprotekta sa kanya. Sa makatuwid, mula nang siya ay naging asawa ni Marian, hindi sinasadya ni Justin na naisip na kailangan niyang protektahan ang babaeng ito, kahit na hindi niya kinikilala na siya ay tunay niyang asawa. Walang sino man ang nagsabi sa kanya na, gusto kitang protektahan. Ngunit hindi niya naisip na sa puso ni Marian, noon pa man ay gusto na niya itong protektahan.
Mula sa pananaw ni Marian, si Justin ay walang pera, walang katayuan, walang koneksyon. Balik-balik lang siya. Bagamat magaling siyang makipaglaban, dalawang kamao ang mahihirapang harapin ang apat. Sa makatuwid, sa mga kritikal na sandali, kailangan pa rin niyang tulungan siya. Noong kakakilala pa lang nila, nagawa niyang mailabas si Justin sa istasyon ng pulis, at pinuprotektahan siya ni Marian mula noon. Sa pag-iisip noong mga araw na iyon, napagtanto niya na tinulungan siya ni Marian na malutas ang iba't ibang mga inis, at nag-udyok sa kanya na pagbutihin ang kanyang sarili sa parehong oras. Ang lahat ng iyon ay umaasa na mas mapoprotektahan ni Justin ang kanyang sarili. Hindi niya nakita ang kapangyarihan ni Justin, ngunit hindi rin nilayo ni Justin na ihayag ang kanyang kabilang panig kay Marian. Sa makatuwid, sa pagitan nila, pareho silang nagkaroon ng tahimik na pagbabagong nais na protektahan ang isa't isa. May tatlong uri ng pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae: passion, companionship, at responsibility. Kadalasan, ito ay ang matamis na madamdamin na pag-ibig na nagpapahintulot sa mga mag-asawa na magkasama, ngunit kung ano ang nagpabuhay sa mga mag-asawa hanggang sa isang katandaan na magkasama ay responsibilidad. Magkaiba sina Justin at Marian, direkta nilang nalampasan ang matamis na bahagi, walang masigasig sa kanilang relasyon. Direkta silang lumipat sa responsibilidad, at pareho nilang gustong maging responsable sa isa't isa. Nang makita ang maganda, malapad at eleganteng mga mata ni Marian na napakalapit, naramdaman ni Justin ang init na nakapalibot sa kanya. Naramdaman din niya ang matinding pananagutan sa pamilya, bilang isang lalaki, hindi niya naiwasang hayaan ang asawa na makaramdam ng pagkabalisa at pag-aalala sa kanya. Naglabas siya ng sigarilyo sa bulsa, walang pakialam na nakaupo siya sa isang mamahaling sasakyan, saka dahan-daang sinindihan, at huminga ng usok. Pinakalma ni Justin ang kanyang pag-iisip, pagkatapos ay tame time na sinabi, "Marian, ipinapangako ko sa iyo, hindi ko hahayaang mangyari ang isang mapanganib na sitwasyon tulad ng inilarawan mo. At saka, huwag kang magsasabi ng kahit ano na parang pinuprotektahan mo ako. I vow that there'll never be a situation where you have to protect me, there'd only be those where I protect you." Ikaw. Hindi ka handang makinig sa akin, tama? Malungkot na sabi ni Marian. Ngumiti si Justin, iniabot ang kanyang kamay upang haplasan ang makinis na mukha ni Marian. "Asawa ko, may oras ka ba ngayong gabi? Mag-date tayo. 180. Nang sabihin ni Justin ang salitang, date, halatang nahuli si Marian, maingat niyang tinitigan si Justin nang walang salita. Inisip lang ni Justin na si Marian ay hindi sanay na makatanggap ng ganoong imbitasyon. Masyado siyang forward at bigla niyang sinabi iyon, kaya mabilis niya itong ibinaba at sinabing, "Maaga ba? At paano kung sa labas na lang tayo maghapunan?" Bahagyang umiling si Marian, pagkatapos ay mahinang nagtanong, "Kailangan ko bang magpalit ng damit?" "Magpalit sa ano? Anong damit ang dapat kong isuot sa isang date?" Nahihiyang tanong ni Marian. Sa wakas ay naunawaan ni Justin. Hindi naman sa ayaw niyang makipag-date, hindi lang siya marunong makipag-date. Kaya naman, malumanay siyang ngumiti at sinabing, "Hindi mo kailangang magbago, ayos ka lang. Pero kailangang palitan ang sasakyan, dapat ako ang maghahatid sa iyo para makipag-date, hindi ikaw ang magdadrive sa akin para makipag-date." Tumango si Maria na may ditiyak na puso at pinaandar ang sasakyan. Pinaandar niya ang pulang Bentley hanggang sa kung saan ipinarada ni Justin ang kanyang sasakyan. Pagkatapos ay lumabas sila ng Bentley at pumasok sa puting M3 na iyon. "Saan tayo pupunta?" Iyon ang unang beses niyang makipag-date, kaya medyo kinabahan si Marian, at nagsalita siya ng may mas mahinang tono. Napukaw ang interes ni Justin. Ang kanyang karaniwang malamig na asawa ay biglang naging isang mahiyain, batang babae na nararanasan ang kanyang unang pag-ibig. Paano niya makayanan ang gayong pag-atake? May gana siyang abutin at tapikin ang ulo nito, pero natatakot din siyang baka bigla itong magtampo. Itinaas niya ang tatlong daliri at sinabing, "Bibigyan kita ng tatlong pagpipilian, manood ng sine, mamili o bumisita sa aquarium. Alin ang mas gusto mo?" Agad na lumiwanag ang mga mata ni Marian.
Nag-isip siya saglit bago sumagot sa boses na may bakas ng pag-asa, kung gayon, punta tayo sa aquarium. Hindi pa ako nakapunta sa isa. Gusto ko ang mga tropikal na isda, ang ganda talaga nila. Huli na, malapit nang magsara ang aquarium. Pumili ng iba, sabi ni Justin. Tapos, ang shopping center. Tingnan natin ang mga shopping center na pag-aari ng aking kumpanya. Magiging surprise inspection ito. Si Marian ay nanirahan para sa susunod na pinakamagandang bagay. Umiling si Justin, shopping. Iyon ay masyadong nakakapagod para sa akin. Huwag mo akong gawing tanga. Alam ko naman na kayong mga babae ay wala nang pakialam sa mga lalaki kapag nagsimula na kayong mag-shopping. Nagsalubong ang mga kilay ni Marian, kung gayon, saan tayo pupunta? Sa mga pelikula noon. Maaari tayong umupo at manood, kung gaano ka Jose. Nakangiti si Justin habang nagsasalita. Nakagat ni Marian ang kanyang labi habang tumataas ang kanyang pagkabigo. She puffed up her cheeks and protested coquettishly, kung ganoon, bakit mo pa ako binibigyan ng choices? Hindi mo ba pwedeng sabihin sa akin na sa simula pa lang ay manunood tayo ng sine? Ngumisi si Justin, hindi ba ako nagpapakita ng demokrasya? Binigyan kita ng 3 pagpipilian. Hindi ba posible na pinili mong manood ng pelikula bilang iyong unang pagpipilian? Kung hindi mo ito pinili, ako na nagmamaneho ng sasakyan ang magkokontrol kung saan ako pupunta, kaya ako pa rin ang pumili sa huli. Hindi ba ito ang ginagawa ng lahat ng pinuno? Hindi ba ikaw mismo ang pinuno? Dapat pamilyar ka dito. Demokrasya, demokrasya, hehe. Bastos ka. Bumaba na ako, bakit hindi ka pumunta at makipag-date mag-isa? Natakpin ng isang layer ng hamog na nagyelo ang magandang mukha ni Marian habang gumagawa siya ng hakbang para lumabas ng sasakyan. Tumawa si Justin, huli na. Nang matapos siyang magsalita, sumirit ang BMW na ang mga gulong nito ay madiin na dumudulas sa lupa, ang sasakyan ay sumambulat palabas ng car park na parang bala. Si Marian na akmang bibitawan ang kanyang seatbelt ay na-stuck sa kanyang upuan dahil sa biglaang G-force. Galit ka ba? Gusto kong bumaba. Asawa ko, anong sabi mo? Hindi kita marinig. Tumawa ng malakas si Justin. Sa kalsada na nasa pagitan ng mga neon lights, ang kotse ay nagmaneho dito tulad ng isang straight ng puti at pula, ang umuungal na makina ay nabigla sa lahat ng nakapaligid na pedestrian. Dahil mas kaunti ang mga sasakyan sa paligid ng exhibition center na may malalawak na kalsada, patuloy ang takbo ng sasakyan. Nang maglaon sa expressway, nagawa pa niyang iangat ang handbrake at naanod sa ilang liko. Baliw. Tumigil ka. Tumigil ka. Baliw na lalaki. Baliw. Matapos ipagpatuloy ni Marian ang pagsigaw ng ilang sandali, wala na siyang pakialam na pigilan si Justin. Natakot siya na ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng kotse sa mga rehas, kaya't tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay, nakaupo doon na parang nagbitiw sa kapalaran. Hinahayaan ang kanyang katawan na umindayog sa inersya ng sasakyan. Bagamat hindi niya ito unang beses na dumaan sa parang karera ni Justin na pagmamaneho, naramdaman pa rin ni Marian na ang kanyang kaluluwa ay hinihila mula sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Ang pakiramdam ng pagpunta sa bilis kung saan ang buhay ay nakabitin sa gilid ay isang bagay na hindi mararanasan sa pamamagitan ng panunood ng mga pelikula. Nang makarating na sila sa isang lugar kung saan mas marami ang daloy ng trapiko, pinabagal ni Justin ang sasakyan, at dahan-daang ibinaba ni Marian ang kanyang mga kamay at nakahinga ng maluwag. Nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso nang walang kontrol, si Marian ay wala ng lakas para pag-alitan si Justin. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya, na para bang sesekailan siya ng tingin. Tila hindi siya pinansin ni Justin, huwag mo akong tignan ng ganito, nararamdaman ko lang na nakakalungkot na hindi mo nararanasan ang saya sa pagmamaneho kapag mayroon kang magandang sasakyan. Dahil napakabata mo, hinahayaan kitang maranasan ang kilig sa bilis. Hindi ko kailangan ng ganoong kabaliwan na karanasan. Ang mukha ni Marian ay mapatla, at ang kanyang mga ngipin ay nakadikit habang siya ay nagsasalita. Iyon ay hindi isang mad experience. Ang galing ko sa pagmamaneho.
Hindi ko ibig sabihin na nagmamaneho ako ng mabilis, ang ibig kong sabihin ay habang nagmamaneho ng mas mabilis kaysa sa iba, mas ligtas akong magmaneho kaysa sinuman. Kung nagmamaneho ang isang taong may kaila-hilakbot na kasanayan sa pagmamaneho, gaano man kabagal ang pagpunta ng taong iyon, ang taong iyon ay may kakatok pa rin sa isang bagay. Naniniwala ako sa sarili ko, at sana maniwala ka rin sa akin. Sabi ni Justin. Sarcastic na ngumiti si Marian, sinasabi sa akin ng isang taong walang lisensya sa pagmamaneho na mas ligtas siyang magmaneho kaysa sinuman, saang bahagi mo ba ako dapat paniwalaan? 180 hanggang 2. Tingnan mo dito, Madam, monk style. Masyado kang na-attach sa mga hitsura. Ang lisensya sa pagmamaneho ay isang piraso lamang ng papel, at higit sa lahat ay medyo matibay na piraso ng papel. Sa mundong ito, ang sertipiko ng edukasyon na ginugugol ng mga tao 10 hanggang 20 taon upang makamit ay hindi na makapagpapatunay sa tunay na antas ng edukasyon ng tao, at maaari pa itong pek-ain. Sa palagay mo ba ang isang lisensya sa pagmamaneho na karaniwang maaaring makuha sa isang buwan ay magpapatunay ng anuman? Nakangiting sabi ni Justin. Ngumuso si Marian at tumingin sa malayo, hindi ako makikipagdebate sa iyo, lahat ng sinasabi mo ay mga kamalian. Well, monk style, fallacies ay isa ring anyo ng pangangatwiran, ito ay naaayon sa teorya ng relativity ni Albert Einstein, kaya bakit hindi ito makatagal? Simula noong bata pa siya, wala pang lalaking nakausap sa kanya ng ganito ang tono ng pagbibiro. Habang nakakatuwa ito, tumalikod siya at nagtanong, gusto mo bang maging monghe? Inilagay ni Justin ang isang kamay sa manibela habang ang kanyang kabilang kamay ay hinihimas ang kanyang baba, maganda rin ang pagiging monghe. Inaakala ko na ang pinakamalaking panghihinayang ng isang monghe ay sa kabila ng nakita nila ang katawan ng isang madre, hindi pa nila nakita ang katawan ng isang babae. May nakita akong katawan ng babae, kaya kung makakita ako ng madre, kumpleto na ako. Matagal bago naisip ni Marian kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, ngunit nang magawa niya iyon, agad na namula ang kanyang mga pisngi, at binibigkas niya ang rogue bago siya umiwas ng tingin sa kanya. Pagdating nila sa paradahan ng sasakyan sa Stonegate Cinema, kinuha ni Marian ang kanyang telepono, at tinanong si Justin, ano ang gusto mong panoorin? Ipapabook ko si Danica ng booth. Mag-book ng booth. Natarante si Justin, anong booth? Hindi ba kailangang mag-book ng booth kapag nanunood ng sine? Sagot ni Marian. Detalyado na nagtanong si Justin bago naunawaan na si Marian ay palaging nanunood ng mga pelikula ng mag-isa sa isang VIP booth sa ikalawang palapag, habang ang kanyang mga tiket ay palaging naibok ng maaga ni Danica. Ang kailangan lang niyang gawin ay ipakita ang kanyang card ng pagkakakilanlan, at dadalhin siya ng isang dalubhasang empleyado. Tila ang sisiw na ito ay hindi kailanman nakakita ng isang pelikula sa normal na paraan. Hindi naman kailangan yun. Bumaba ka, punta tayo sa sinehan, bibili ako ng tiket. Book kung anong booth. Nanunood ka ba ng sine o ang ulo ng ibang tao kapag nakaupo sa ikalawang palapag? Tumawa si Justin at sinabi. Hindi sanay si Marian dito, ngunit kinuha niya ang kanyang bag at sumunod sa likod ni Justin. Maraming tao sa paligid, karamihan ay mga kabataang lalaki at babae na magkapares na dumating para manood ng sine. Natagpuan ni Marian na sariwa ang nasa ganoong buhay na kapaligiran. Pagdating nila sa main entrance ng ticket office, may 2 hilera ng movie posters. Kinagat ni Justin ang kanyang mga labi, pagkatapos ay sinabi, pumili ka, alin ang gusto mo. Itinuon ni Marian ang kanyang tingin sa mga poster, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa poster ng Alice in Wonderland, pagkatapos ay tumingin siya sa iba pang mga poster, umiling, at sinabing, anything is fine, you choose. Humalaklak si Justin sa loob dahil tila hindi siya naglakas loob na ipahayag kung ano talaga ang gusto niya dahil sa takot na kutsain dahil sa kanyang, pambata, na panlasa. Nagkunwaring nag-iisip na huni, sinabi niya, panoorin natin ang Alice in Wonderland kung gayon, mukhang maganda ang poster. Okay. Agad namang sumang-ayon si Marian na may ngiti.
Pilyong tumingin sa kanya si Justin, na nagbunsod sa kanya upang mapagtanto na naihayag na niya kung ano talaga ang gusto niya, kaya namula siya at umiwas ng tingin. Nang bumili si Justin ng 2 ordinaryong tiket para sa pelikula, pumasok ang dalawa sa sinehan. Mayroong ilang mga tindahan ng inumin at popcorn doon, at bumili si Justin ng 1 balde ng popcorn at 2 tasa ng orange juice bago sila pumasok sa teatro. Umupo si Marian sa isang ordinaryong upuan sa gitna ng teatro. Tiningnan niya ang maraming lalaki at babae na nakaupo sa paligid niya na naghihintay sa pagsisimula ng pelikula, at nadatnan niya silang mahinang nagsasalita sa isa't isa. Nang biglang inilagay sa kanyang harapan ang isang paper bucket ng popcorn, lumingon si Marian, at tumingin si Justin sa kanya sa dilim. "Eto, hawakan mo ito, hindi ka naghapunan, punan mo ang iyong tiyan nito." "Hindi na kailangan, hindi pa ako nakakain nito dati." Mahinang sabi ni Marian. "Aking Panginoong asawa, maaari mo bang bigyan ako ng karangalan?" Nagsalita si Justin na parang niloloko niya ang isang bata para kumain. Ngumuso si Marian, kinuha ang balde ng popcorn, at naglagay ng popcorn sa kanyang bibig. Matamis, mabango, at malutong. Napakaraming taon na mula noong huli niyang kainin ito, hindi napigilan ni Marian na kumain ng isa pa. Nang makita siyang kumakain ng may sarap, inilagay ni Justin ang orange juice sa tabi ng upuan ni Marian. "Kung nauuhaw ka, uminom ka ng juice, mag-ingat na huwag mabulunan." Naramdaman ni Marian ang init sa loob. Murang tiket, murang upuan, murang pagkain at inumin, at napakaingay na ambience. Ang mga ito ay ang lahat ng mga bagay na hindi niya kailanman naisip tungkol sa personal na nararanasan, ngunit ang gayong kapaligiran ay higit na kasiya siya kaysa sa naisip niya. Nadama ba itong espesyal dahil ito ay isang sariwang karanasan, o dahil ba sa may kasamang manood ng pelikula? Sinipsip ni Marian ang straw at ininom ang orange juice. Habang siya ay nalubog sa karanasang ito, nagsimulang ipakita ang Alice in Wonderland sa malaking screen. Nang makita si Alice sa mundong iyon ng pantasya, sa nakakaaliw na paglalakbay na tila totoo at parang panaginip, naalala ni Marian ang ilang mga salita na narinig niya mula sa ilang drama. May isang sakit na tinatawag na Alice in Wonderland syndrome. Ito ay parang visual illusion kapag ang harap na bahagi ng teleskopyo ay nakaharap sa iyo, at parang nasa mundo ng fairy tale araw-araw. Ito ay isang mahiwagang ngunit nakakaawa na syndrome. Tiyak na mayroon akong syndrome na iyon, kung hindi, bakit sa tuwing kasama ko ang lalaking ito na walang mga katangiang pantubos, ang oras na ginugugol ko sa kanya ay parang isang fairy tale. Ang mga salitang ito ay palaging naaalala ni Marian, ngunit hindi niya ito naranasan sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang pakiramdam na ito at ang sitwasyong ito ay nagpalabas ng mga kaisipang ito. Habang iniisip niya iyon, naramdaman ni Marian na uminit ang kanyang pisngi. Naging rosy sila. Nakakahiya, nakakahiya. Kailan pa ako naging walang hiya? Paano pa ako makakaisip ng mga ganyang corny na salita? Ngunit hindi niya napigilan ang sarili na paminsan-minsan ay sumulyap sa lalaking katabi niya, at agad na ibinababa ang ulo sa tuwing gagawin niya iyon. Ayos ba ang sisiw na ito? Bakit sobrang pula ng mukha niya? May lagnat ba siya? Sa kadiliman, napansin ni Justin ang kakaibang pag-uugali ni Marian, at ang kanyang ulo ay puno ng mga katanungan. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.